Good evening po. Magandang gabi po sa inyong tatlo at magandang back. gabi po sa ating mga kababayan. Welcome back. Sir, unahin ko na yung accusations nung bagman allegedly nitong si Zaldico. 10 million pesos daw po yung natanggap ninyo. What do you want to tell us about it? Ma'am Base, una napakalaking kasinungalingan po. Wala po akong involvement dyan sa flood control. Election po ako. Comelec po ako. Hindi po ako contractor. Hindi rin po ako nangungontrata sa gobyerno o na-involve sa kahit na ako po 23 years na practitioner. So wala po akong involvement dyan sa pagiging kontratista o involvement dyan sa flood control. Naidawit po nila ako before. Kung natatandaan niyo po, nung una silang lumantad dyan po sa may Club Pilipino, ang sabi po nila, dalawang talata lang po yun. Dapat wala naman pong detalye. Sabi po nila, 4 na maleta daw po, doon daw po ako naabutan sa harapan ng Midas Hotel. Yung harapan po ng Ross Boulevard na eh. So doon daw po ako naabutan. So ngayon po, biglang binago yung statement at sinabi ngayon po ay hindi na maleta. Bag na lang po yung sinabi at naglalaman daw po ng 10 milyon. So medyo doon pa lamang po, makikita po natin ano ang dahilan ng pagbabago ng statement. Bakit biglang nagbago ng statement? At dati miyembro ko ng Maleta Club, ngayon isa bagda lang ako na isama. So doon pa lamang po, doon pa lamang po ay makikita nyo na yung mismong mga kasinungalingan. And therefore, nung una, hindi ako nag-file ng kaso kasi hindi po nila pinirmahan yung kanilang sinabi. Hindi ko lang po alam kanina. Dahil hindi naman po ako nakapakinig kung ito po ay under oath ba o pinanumpaan o talagang parang press conference. Press con kasi Parang nangyari press con. kanina. Pero sir, yung nagsalita si Jeron, ano yung pangalan? Valderrama. Kilala niyo po ba siya? Ay, hindi po. Pero alam niyo po, nung una kasing naakusahan nila ako na ganyan, hindi po ako nag-file ng case. Bukod tangi ako hindi nag-file sapagkat bilang isang abogado, kinakailangan magsaliksik muna ako. Alam ko po doon sa 18, isa po ang na-assign na magbanggit ng pangalan ko. At in fact, hindi ko lang po i-reveal dito. Alam ko rin po kung sinong handler nung mismong nag-iisang yon at kung ano man yung mga naiabot or whatever. So ang sa akin, sige lang, titingnan ko pa yung mga susunod na development bago ako formal na mag-file ng kaso. Isipin niyo po dito pa lamang po sa binibigay nila na halimbawa po, joint affidavit. Ibig sabihin, 18 sila nakakita na tungkol sa pag-aabot sa akin o kaya sa akin driver daw kuno. Ibig sabihin, di ba po napaka-imposible doon kung isa lang pala nag-aakusa pero lahat sila nakapirma sa isang affidavit. So, alam niyo po, minsan ang kredibilidad ng isang witness ay matetest talagang sa isang formal na proseso. Kaya mga ganito po, press conference, napakadali po kasing manira at makapagsira ng pangalan pagkatapos bandang huli, hindi naman pala mapapanindigan lalo na kapag dumating na sa tunay na proseso. So yan po, ako po hindi foreign o hindi po ito iba sa akin. Kung natatandaan nyo po, ako po inaakusahan, meron daw po akong 51 bank accounts. Yung pala, lahat ng mga accounts ay fake. At doon sa mga lugar para mga bansa na hindi pa ako nakakapunta dahil wala naman po akong mga visa sa mga bansang yun. So, ganyan po, napakadali pong maglubid ng buhangin pero napakahirap patunayan po ito. Pero Chair, itong minention dito na galing daw kayo sa Shang Tower noon at sila ay galing sa may corner Peria Street, corner de la Rosa. Meron ba kayong pinuntahan doon? May matandaan ba kayong time na nagpunta kayo doon? Baka lang na misunderstand lang po at nakita kayo doon, pinagko-connect yung mga detalye. O talagang no truth whatsoever dito? Ay, diyan po yung bahay ko Diyan po yung bahay namin. At in fact po, madami pong nakakaalam kung ano yung lugar namin sapagkat kahit po nung una na may nag-akusa sa akin na dating kandidatong senador na naging senador, ay alam na po na lahat yung address ko. Ibig sabihin, pati po yung street. So, sinabi po doon daw po sa street na yon na very public yung mismong street na yon, doon daw po nagkaroon ng abutan. So, gusto ko lang po itugma. Ang sabi po nung una, doon po sa Midas Hotel. Ngayon po doon sa street, kung saan nandun po yung tirahan namin. Pero, iba-iba. Chair, nabanggit po ninyo kanina, alam po ninyo kung sino ang handler nito pong nag-aakusa sa inyo. So, kung alam nyo po ang identity nitong handler, ano po kaya yung nakikita ninyong posibleng motibo kung hindi talaga totoo yung pagtanggap po o pagbibigay sa inyo ng 10 million, bakit po kayo idinadamay? Yung handler po kasi ay isang retired official din ng AFP. Pero siyempre, maliban po sa kanya, meron naman po mga nasa likod din yan na hindi ko alam kung ano po ang motibo. Baka may mga kasong nandito po sa amin na hinahawakan ni Comelec. Kasi po talagang kahit po sa anong tingnan natin, ano po ang relasyon ni Comelec, ni Commission on Elections sa flood control?
Hindi po ba? Wala, napakalayo po eh. Wala po tayong whatever na hindi ko po alam kung ano yung kadahilanan at bakit nagbabago yung statement. So, kung ano man po yan, basta ito lang po ang magagaranti ko. Kung sakasakali po na meron palang yung mga nasa likod ay merong kaso sa amin, huwag po kayong mag-alala at hindi po maapektuhan ang kaso nyo dito sa kung may silakbo man ng damdamin ng isang katulad ko, I'm even willing to inhibit kung makita kong yung pangalan ng tao ay nandun pala. Kasi para naman maging fair at the same time makapag-dispatch siya ang COMELEC na mga kaso na hindi po naapektuhan sa mga ganyang klaseng development. Sir, so sa tingin nyo, baka merong kinalaman talaga dun sa mga pending cases sa COMELEC, yung parang persuasion kung ba't kayo dinadawi dito. Pero kami, litong-lito na, parang hindi namin makita yung pattern sa dami ng mga nakalistang pangalan. nga. Wala ba kayo nakikitang bigger picture kung bakit ganun kalawak yung parang lambat na tinatapon nila sa dagat? Ganun eh. Isipin niyo po, di ba, may pari na po, may na-involve na pari. Yeah. Merong na-involve na, sobra na po pati po ako kaya kahit po miyembro ng media, pwede po maisama dyan eh. Nagsama na nga. Nilalahat na po napaka-unfair po sa mga katulad po natin. Sapagkat, lalo pa ngayon, kaya po kung hindi makapag-file ng case nakafocus po kami sa gagawin namin special election sa Dasma, Cavite. Meron po kaming Bangsamoro parliamentary election, meron pa po kaming barangay and SK election. So ayaw ko po kasing ma-divert yung attention namin dyan. Ganyang sobra po ang hinaharap namin na paghahanda, lalo na yung 2028 national election. Baka naman din may relasyon sa 2028 national and local elections na gusto lang tayo maidawit doon upang baka ipwersahin tayo mag-resign or paano man ako mag-resign? Ang aking pong posisyon ay fixed po yung term ko at ito po yung matatapos sa 2029. Yun na nga. Doon nga ako papunta talaga eh. Buti na nabasa ni Sir George na baka naman election-related talaga ito, no? 2028. Naku, sana naman po, malayo pa po halos 2 taon pa. Huwag po muna yun. Ay, alam natin, maaga kampanya, sir. May mga nangangampanya na. Okay. Yun nga po, pero sana naman po, alam nyo, sana maging mapili lang sa kung pipwede at kung sino maidawit. Sana yung totohanan lang. Sapagkat alam nyo, napakadali kasing magsinungaling, lalo pat ang parusa ay hindi ganun kabigat. Lumang batas po kasi tayo tungkol sa perjury. Lumang batas, tapos kung ang kapalit naman nun ay malaking amount. Lalo yung kumakalat na sinasabing napakalaking amount na involved versus doon sa makukulong ka lang. Kung sadya naman talagang ikaw ay walang trabaho sa kasalukuyan, di ka tanggapin mo na lang yung ino-offer sa'yo kaysa hoda magsinungaling ka. Kasi total naman, konti lang ang pagkakakulong. Sir, ano po ang legal actions kung meron man na plano po ninyong gawin? Katulad po ng mga iba rin na nag-file po sila ng kasong perjury o nagkaso po sila ng slander, yan po ay option po natin. Kaya lang po alam po natin, aasikasuhin nyo po yan eh. Ang sa akin po, ganung may mga pag-iba-iba ng statement, di pababayaan ko muna sila magbago-bago ng mga statements para at least later on, kumpleto na po pag ako ay nag-file ng kaso. Pag po kasi nag-file ka na maaga, biglang nagbago na naman, panibago na naman pong kaso, imo-modify nyo pa. Bilang isang abogado, mas maganda, hintayin mo yung tamang pagkakataon at tamang mga ebidensya at mga dokumento para lamang makumpleto pagka ikaw ay nag-file na ng kaso. Pero siguradong magfa-file po kayo. Ay opo naman, pagka po nadudungisan ng ating pangalan at mabuti sana kung totoo ang kanila inaakusa, wala po tayong ibang recourse kung hindi mag-file ng kaso. Total, madami na rin po naman silang kinakaharap. At ngayon, in the meantime, huwag kayong mag-alala. Hindi naman para ako'y makadagdag pa sa kanilang pinoproblema, pero the soonest, it will definitely come. Okay. Okay? Sige po. Chairman George Garcia, marami pong salamat for joining us this Maraming salamat po at magandang gabi po.